Ordinary, wala raw makakapigil sa magdamagang pag-iimprinta ng mga balota simula sa Miyerkules. Idaragdag na riyan ang 9 na pangalan ng mga kandidato. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kahit via online, muling ginawa ang trusted build o pagsuri ng independent party sa integridad ng buong automated election system para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Yan ay matapos mag-back to zero ang COMELEC sa mga paghahanda matapos makakuha ng temporary restraining order mula Korte Suprema para sa kandidatong pinapasama ang pangalan sa balota. Pero gate ng COMELEC, oras na makumpleto ang trusted build, paglalagay ng add feature sa election management system, pagbabago sa itsura ng balota at serialization, kailangan na agad simulang muli ang pag-iimprenta ng balota mula umaga hanggang gabi. Tinabla naman ng COMELEC ang mga suwestyong ilagay na lang sa dulo ng balota ang mga nadagdag na kandidato. Parang discriminatory kasi kung bigla natin ilalagay yung nakakuha ng TRO sa panghuli, ganun pwede mo namang isingit siya doon sa listahan. Sa ngayon, magiging agent na rin ng COMELEC ang lahat ng empleyado ng National Printing Office para mas mapabilis ang pag-iimprenta. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano pa maiiwasan ang delay sa printing sa mga susunod na eleksyon. Aminado ang COMELEC, kailangan nilang sundin ang anumang utos ng Korte Suprema. Kaya kahit may mga reklamo na noon sa mas pinaiksing voter registration, ito pa rin ang plano ng ahensya. At imbis na Oktubre, gawing Hulyo ang paghahain ng Certificates of Candidacy. Mas may iwasan daw ang sisihan, oras na mapaaga ang pagresolba ng COMELEC sa kaso ng mga kandidatong hindi masasama sa balota. Pero kaakibat nito ang pag-amyenda sa 1985 Omnibus Election Code. Papatupad tayo ng ating pong ginagawa ngayon sa automated, and yet ang batas na nag-govern sa manual election. So medyo may problem po, may napakalaking disconnect doon pa lang sa issue na yon. Nasa 73 milyong balota ang kailangan para sa midterm elections. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.